sa inyong lahat. Welcome sa ating debate sa araw na ito, November 24, 2015. Ang ating topiko ay ang mabuti ba o masama ang epekto ng teknolohiya sa pag-uugali ng mga mag-aaral. Ang ating mga positibong tagapagsalita ay sina Danica Amor Escarula, Roxanne Rosagas, Gino Brain Tadoy, Leanne Rose Barinyan, Arian Mayjoy Cagbay, at Bea Candidier. At ang panig naman ng negatibo ay sina Joseph Andre Salapantan, Colin Andre Piamonte, Arian Alexa Pareha, Precious Marian Oyaman, Christian Lover Cornelio, at Apoy Joy Lalantakon. At ang ating namang tagapaghatol ay sina Ginang Lourdes A. Mabalot, Remy C. Kalaging, at ang ating punong guro na si Ginoong Joel A. Calambro. Mabuti ba o masama ang epekto ng teknolohiya sa pag-uugali ng mag-aaral? Ang tao ay hinubog ng kanyang mga mithiin. Ang kanyang puso at kaluluwa ay hinugis ng bawat pagnanasa bilang isang makamundong nilalang. Mapaghanap, mapusok, malikhain. Ang tao ay hindi tumitigil sa pagkamit ng bawat bagay na alam niyang kanya dapat mapasakamay. Ang teknolohiya ay mayroong higit na isang kahulugan. Isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan, at proseso upang tumulong sa paglutas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa agham at enerhiya. Kadalasan, iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadget na ginagamit ang kailan lamang natuklasan ng mga proseso at prinsipyong makaagham. Gayunman, isinilarawan din ng teknolohiya ang kahit na ang pinakalumang imbento katulad ng gulong. Sa isa pang kahulugan na ginagamit ng ekonomiya, makikita ang teknolohiya bilang ang kasalukuyang kalagayan ng ating kaalaman kung paano pagsamasamahin ang mga kakayahan upang magbunga ng sinaunang produkto at ang anumang maibubunga ng ating kaalaman. Sa ngayon, nakikita natin ang pagbabago sa teknolohiya kung madagdagan ang ating kaalaman dito. Ngayon, ang unang magbibigay ng argumento ay ang positibong panig na ibibigay sa atin ni Danica Amor Escarula. Ang teknolohiya ay isang gamit na pinadadali ang marami sa mga kritikal na proseso sa industriya pati na rin sa mga bahay. Para sa mga kabataang katulad ko ay nakabubuti ang teknolohiya dahil pinadadali nito ang mga gawain. Tulad na lamang kung gagawa ka ng iyong assignment. Takdang aralin, konting pindot lang sa Google ay makikita mo agad ang sagot ng mga ito. Ang computer ay isang uri ng teknolohiya na maraming binago sa kalagayang mundo sa kasalukuyan. Karamihan ng mga kabahayan ngayon ay mayroon nito dahil isa itong malaking tulong upang mapadali ang pagkuha ng mga datos at impormasyon na ating kailangan. Ang cellular mobile phone ay isang
ngayon, pakinggan naman natin ang argumento ng negatibong panig na ibibigay sa atin ni Joseph Andre Salacamia. Hangad ang mga magulang ang makapagtapos tayo ng pag-aaral at bilang magulang tungkulin natin ang pagbutihin ang pag-aaral. Subalit dahil sa nasusulputang iba't ibang uri ng teknolohiya, naaagaw ng mga ito ang atensyon at konsentrasyon ng karamihan sa mga mag-aaral. Ngayon, ang oras na dapat igugol sa pag-aaral ay nasasayang sa paglalaro ng PSP, pakikinig ng musika sa iPad, pag-surf sa internet o di kaya sa pakikipagkwentuhan gamit ang cellphone at ang pinahinatnan ay ang pagkasira ng pag-aaral at kinabukasan. Ang computer ay mayroon ding masamang epekto sa mga kabataan. Maraming kabataan ang nalululong sa paggamit ng ito, kaya mas madalas ay puro laro na lamang naatupag sa pag-aaral. Mahantong ang mga kabataan sa pagka-addict sa computer at mas pinipili na mag-copying o di kaya ay ang mag-absent sa klase. Bukod sa mga games at internet ay may mga site na nakakasira sa mataas pag-iisip ng mga bata sapagkat marami rin dito na mga manunuri na masyadong malay na nagiging dahilan para ang mga kabataan ay maagang ma-expose mga nagsilang gawin na nagiging dahilan na maaagang pagpasa ng responsibilidad bilang magulang. Mga negatibong epekto. Number 1, nakakadulot ng pagiging tamad ng mga tao. Number 2, maaaring gamitin sa karahasan. Number 3, nakakasira sa kalikasan. Number 4, teknisya ang pagiging kampante sa paggamit ng teknolohiya. Number 5, ang pagkakaroon ng sobrang kaalaman ay maaaring mahantong sa mali sitwasyon. Number 6, ang makabagong teknolohiya sa larangan ng gaming at internet access ay maaaring makasira o makaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Maraming salamat, Andre. Ngayon, maririnig natin ang katanungan ng bawat panig. Ang maunang magtanong ay ang panig ng positibo. Makakasiguro ba kayo na kundi gagamit ang teknolohiya, uunlad ang kalidad ng pag-aaral? Oo, dahil sa mga sinaunang panahon, marami namang natutuhan ang mga bata kahit di sa uso ang teknolohiya. Hayaan niyo bang maiwan ang mga Pilipino sa larawan ng pag-aaral dahil ayaw ninyong tangkilikin ang makabagong teknolohiya? Di naman po namin sinasadya na makipagsabayan sa ibang bansa. Meron naman tayong aklat na nagbibigay ng tamang impormasyon. Gusto mo bang bumalik sa dati para nakomunikasyon sa ating bansa na kung saan liyang lamang ang channel na komunikasyon? Meron din namang komunikasyon dati noong kita uso ang komunikasyon. Meron namang mga liham para sa komunikasyon. Maraming
Maraming salamat sa inyo. At ngayon, ang mga katanungan ng negatibong panig. Sigurado ba kayong maganda ang mga naidudulot ng teknolohiya sa mga kabataan? Oo, sa tulong ng kanilang mga magulang, makakatulong sila sa magandang pag-aaral ng mga kabataan. Hayaan lang ba ninyong marunong ang mga kabataan sa computer games? Hindi, syempre malaking parte ang patnubay ng mga magulang para di malulong ang mga kabataan sa mga computer games. Sa palagay ninyo, lahat na lang ba ay mabuti ang epekto ng teknolohiya sa kabataan? Oo, meron na tayo batas sa tamang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang Cellphone Law ay isang batas na protekta sa mga manggamit ng teknolohiya. Maraming salamat. At ngayon, pakinggan naman natin ang konklusyon ng bawat panig na ibibigay sa atin ng positibong panig na si Arian Mayjoy Cantang. Sa iyong mga katanungan, may mga puntos na akong gustong sagutan. Una ay epekto ng teknolohiya sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay dapat bigyan ng maraming impormasyon sa nakakailanganin nila sa pag-aaral. Makukuha nila ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Ilang pindot lang sa computer ay marami ka ng impormasyon na makukuha sa gabay ng kanilang mga magulang. Magagabayan sila sa tamang landas. Ikalawa, ang mga computer games. Di naman masama paglaro ng mga computer games kasi isa ito sa mga magagandang libangan sa ngayon. Sa tulong din ng kanilang mga magulang, maiiwasan ang addiction sa computer games. Pangatlo, epekto ng teknolohiya. Walang masamang epekto ang teknolohiya sa panahon ngayon kasi may mga batas na ginawa ang ating pamahalaan na nagpoprotekta ng mga tao na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Halimbawa na lang ang cybercrime law. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Arian. At ngayon, pakinggan naman natin ang konklusyon ng panig ng negatibo na ibibigay sa atin ni Christian Lover Cornelius. May mga punto lang po kaming nais linawin. Una, sa mga nagdudulot ng teknolohiya sa kalidad ng pag-aaral. Una sa lahat, tinuturuan lamang ng teknolohiya ang mga kabataan na magiging tamad. Umaasa na lang sila sa mga gadget sa kanilang pag-aaral. Minsan, ang ibang estudyante ay di na nakakapagbukas ng libro dahil umaasa na sa teknolohiya. Ikalawa, sa larangan ng kompetisyon sa pag-aaral. Dahil sa teknolohiya, maraming naglalabasan ng mga impormasyon sa internet na di naman natin alam kung totoo ba ang mga ito. Maraming salamat, Christian. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po, si Ginang Josie O. Calambro, 10 na aking kasamahan na sina Ginang Lourdes Mabalot, Remy C. Calaging at Ginong Joel Calambro. At ang nanalo ay ang panig ng positibo. Palakpakan.
Congratulations!